Kilat News Updates. Mga balita ngayon, mga sundalong parte ng mga operasyong ikinasawi ng NPA leaders sa Caraga, pinarangalan ni AFP Chief of Staff Romeo Bronner. 3 Vietnamese na iligal na nagpa-practice ng medicine, arestado ng CIDG sa Cavite. Advisory Council para sa unti-unting pag-shift sa external defense binuo ng Philippine Army. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Pinuri ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang 4th Infantry Division ng Philippine Army sa kanilang naging katagumpayan laban sa Communist Terrorist Groups o CTGs kamakailan. Sa naging pagbisita ni Bronner sa kampo ng 4th ID sa Butuan City, personal nitong ginawaran ng Commendation Awards at ribbons ang ilang outstanding personnel ng 401st Infantry Brigade at 901st Infantry Brigade. 12 officers at 7 enlisted personnel mula sa 901st Brigade ang pinarangalan sa kanilang accomplishments sa engkwentro noong Pebrero 12 ay kinasawi ng top CPP-NPA leader sa Caraga na si Mirna Solarte alias Maria Malaya. 8 officers at 5 enlisted personnel din ang kinilala sa engkwentro sa Prosperidad, Agusan del Sur noong Pebrero 12 din na nagresulta sa pagkamatay ng 2 pang leader ng NPA sa Northeastern Mindanao. Patuloy naman ang paalala ni Bronner sa mga kasundaluhan na panatilihin ng momentum sa mga tagumpay para sa pagpapalakas ng depensa at seguridad ng bansa. Arestado ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang 3 Vietnamese nationals sa isang beauty lounge sa Imus, Cavite matapos mapag-alamang nagpa-practice umano ng medicine ng 3 kahit na walang maipakitang lisensya. Tinukoy ang mga suspect na sina Dr. Julie Nguyen, Luna Pham at Ryan Trong na nagpakilala bilang professionals na nag-i-inject ng stem cells, hair growth, body sculpture, biostimulation collagen, at derma-related procedures sa kanilang mga pasyente at kliyente. Gayunpaman, bigo ang mga ito na magpakita ng kinakailangang medical licenses at permits para pahintulutang isagawa ang mga nasabing procedures sa Pilipinas. Nasa kustodiya na ng pulisya ang 3 na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 2382 o ang Medical Act of 1959. Bumuo ng bagong Advisory Council ang Philippine Army para magabayan ang hukbong katihan sa unti-unting pag-shift o pagtutok nito sa external security operations at ang ongoing modernization program. Ayon kay Army spokesperson Colonel Louis de Maala, noong Huwebes, Pebrero 27, nang nagpulong ang PA Strategic Advisory Council sa Fort Bonifacio, Taguig City na pinangunahan ni Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido. Napag-usapan sa meeting ang mga halagang reforma para sa operational at organizational efficiency, effectiveness at modernization ng Army. Sa pamamagitan ng bagong konseho ayon kay De Maala, nabibigyan ng pagkakataon ng mga miyembro na makapag-focus sa kanilang advisory role. Kumpiyansa naman si Galido na dahil sa expertise at strategic advice na ibubunga ng konseho, lalong mapapalakas ang kakayahan ng Army na matugunan ang emerging threats sa gitna ng nagbabagong anyo ng seguridad. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renz Zalinon, nag-uula. In thy name. 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 Showing po ito on March 5. Nationwide po yan. See you. God bless po. Sana supportahan. Lord, conquer my fear, faith, and trust in you. Now sustain me to persevere. I commit myself to this missionary life. Pinapabigay po. Nagdeklara ng giyera ang Abu Sayyaf. Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. Nawa kayo! Isip mo sarili mo. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo.
Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.